Tulad ng makikita mo, ito ay hindi lamang isang bagay ng pagsasalin ng lahat sa ibang wika. Sa klaw ng mga international na komunikasyon ang napakaraming issue. Maaari kang makipag-usap sa pamamagitan ng telepono, mga video call, email, iyong website, direktang pagmemensahe, advertising at kahit fax. O ginagamit pa rin ng mga fax. Gayunpaman, mas nababahala ang video na ito sa nilalaman ng mga mensaheng iyon kaysa sa mga merito ng isang channel kumpara sa isa pa. Tingnan natin ang mga ito at kung paano ka makakapag-usap sa ibang bansa sa maraming wika. Ang unang pagsasalang-alang ay talagang ang pagsasalin ng iyong collateral, website, email at iba pa. Sa modernong globalisadong mundo, ang wika ay hindi na dapat ituring na hadlang sa kalakalan. May tatlong paraan para sa pagsasalin ng teksto at audio. Pagsasalin ng makina gamit ang artificial intelligence upang isalin sa mga gustong wika. Malayo na ang narating ng AI-powered machine translation sa mga nakalipas na taon na ginagawang mas madali at mas abot kaya para sa mga negosyo at individual na makipag-ugnayan sa mga taong nagsasalita ng iba't ibang wika. Ngunit tulad sa anumang bagong teknolohiya, mahalagang maunawaan ang mga limitasyon nito. Ang mga pakinabang ng mga pagsasalin ng makina, ang mga ito ay mura, kadalasang walang bayad, madali at mabilis silang gamitin. Sinasaklaw nila ang halos anumang wika. Magagamit ang mga ito para sa mga sinasalitang pagsasalin gayon din sa nakasulat na teksto. Ang pangunahing kawalan ng pagsasalin ng makina ay mayroon pa ring makabuluhang mga limitasyon sa pagsasalin ng komplikadong teksto. Ang mga praktikal na aplikasyon para sa mga pagsasalin ng makina ay ang pagsasalin ng mga papasok at papalabas na email at mga direktang mensahe, pakikipag-chat, maiikling blog at mga post sa social media, mga maiikling pagpapalitan sa pagsasalita at pagsasalin ng biglaan. Isa lang alang natin ang mga hybrid na pagsasalin. Ang mga hybrid na pagsasalin ay unang isinalin ng mga makina at pagkatapos ay sinusuri ng isang kwalipikadong tagasalin. Ang mga pakinabang ng mga hybrid na pagsasalin, ang mga ito ay mas mura kaysa sa mga purong pagsasalin ng tao. Ang mga error, awkward na parirala, at maling kontekstual na interpretasyon ay inalis. Mga disadvantages ng mga hybrid na pagsasalin. Maaaring mahirap makahanap ng mga tagapagsalin para sa bawat wikang interesado. Ang wika ay dapat pa ring panatilihing simple hanggat maaari upang limitahan ang oras na kinakailangan para sa pagsusuri at pagwawasto ng tao. Mga praktikal na aplikasyon para sa mga hybrid na pagsasalin. Pagsasalin ng mga webpage, pangunahing maikling dokumentasyon ng katotohanan, mga manual ng pagtuturo. Ayos lang. Na ngayon ay umalis sa pagsasalin ng tao, ito ay mga pagsasalin kung saan walang kasamang pagsasalin ng makina. Ang isang dalubhasa sa katutubong nagsasalita ay tutugon sa mga kultural na nuances, estilo, at palaging titiyakin ang isang natural at nakakainganyo na pagtanggap sa isang bagong merkado. Ang bawat piraso ng impormasyon at call to action ay makikinabang mula sa isang pang-internasyonal na diskarte sa nilalaman na alam ng mga eksperto sa multilingual na nakakaunawa kung anong parirala ang pinakaangkop sa populasyon ng kanilang bansa. Ang mga bentahe ng mga pagsasalin ng tao, ang mga ito lamang ang tinatanggap na mga bersyon para sa ilang legal na dokumentasyon. Ginagarantiyahan nila ang katumpakan pareho sa mga tuntunin ng terminolohiya at layunin ng komunikasyon. Maaari silang magbigay ng mga pagsasalin na tumpak sa kultura upang ang pangkalahatang kahulugan ng mensahe ay tumpak na naihatid sa mambabasa. Ito ay lalong mahalaga kapag gumagamit ng social media. Mas mahusay silang gumagana bilang mga serbisyo sa pagsasalita at pagsasalin sa mga harapang pagpupulong. Mga disadvantages ng mga pagsasalin ng tao, sila ang pinakamahal na opsyon. Mas mabagal ang mga ito kaysa sa mga serbisyong nakabatay sa AI, kaya maaaring maging problema ang mga ito para sa mga dokumentong inaasahan mong madalas baguhin at may malapit na mga deadline. Sa kaso ng harapang pagpupulong, ang interpreter ay kailangang i-book para sa isang tiyak na oras at lokasyon. Mga praktikal na aplikasyon para sa mga pagsasalin ng tao, nakanotaryo na dokumentasyon na maaari lamang isalin ng mga sertipikadong tagasalin, lahat ng legal na dokumento. Dapat mo ring malaman na kapag nagta-translate ng mga legal na termino, ang mga ito ay maaaring isalin mula sa linguistic na pananaw, ngunit maaaring walang legal na kahulugan ang mga ito sa ilalim ng ibang legal na jurisdiksyon.
Sa makatwid, maaari ka ring humiling ng independenteng legal na payo kapag nagsasalin ng mga legal na dokumento. Pagpepresyo ng mga serbisyo sa pagsasalin ng tao. Ang pagpepresyo ay depende sa haba ng pagsasalin sa mga wikang kasangkot, sa pagiging komplikado ng teksto, at sa wakas kung dapat itong manotaryo. Tama, sinasaklaw nito ang iyong mga opsyon para sa pagsasalin ng teksto na iyong inihanda. Sa susunod na slide, magkakaroon tayo ng mabilisang pagtingin sa kung paano ka makakapaghanda ng teksto na maisasalin ng maayos sa maraming wika. Kapag nag-draft ng teksto para sa pagsasalin, mayroong ilang mga patnubay na maaari mong sundin na makakatulong upang matiyak na ang teksto ay naisalin ng maayos. Alinmang opsyon sa pagsasalin ang pipiliin mo, napakahalaga na ang orihinal na teksto ay mahusay na binuo. Ang hindi maayos na inihanda na teksto ay lalala lamang kapag naisalin na. Una sa lahat, gumamit ng mga simpleng salita, simpleng maiikling pangungusap, mga bullet point upang ilista ang mga pangunahing punto na gusto mong gawin, mga maikling talata upang paghiwalayin ang iba't ibang konsepto na nais mong ipabatid. Hindi ka mapat gumamit ng mga komplikadong termino sa negosyo, kultural o sporting reference, panyagang salita, metapora, slang o jargon, idioma. Ang mga to ay ganap na umaasa sa kontekstual at kultural na pag-unawa. Kung maaari dapat mo ring iwasan o limitahan ang mga acronym, simile, ang passive tense, ang salitang ikaw. Maraming mga wika ang may iba't ibang anyo na kumakatawan hindi lamang sa singular at plural na anyo mo, kundi pati na rin sa iba't ibang antas ng formalidad. Anumang mga pangungusap o parirala na maaaring hindi maliwanag. Kung gusto mong makatipid ng oras sa pag-draft ng teksto, maaari mong isaalang-alang ang paggamit ng artificial intelligence. Meron silang solusyon na magagamit. Gayunpaman, ang pinakakilala ay marahil ang ChatGPT. Ang ChatGPT ay maaaring bumuo ng teksto para sa iyo upang masakop ang anumang senaryo sa halos anumang wika na maaaring maging interesado. Hilingin sa ChatGPT na lumikha ng teksto para sa mga email, brochure, webpage, mga presentasyon. Ang kailangan mo lang gawin ay ipaliwanag kung ano ang gusto mo, ang mga patakaran na gusto mong ilapat, at magbigay ng anumang impormasyon na sa tingin mo ay may kaugnayan. Mga tala ng pag-iingat. Kung ang ChatGPT ay nagbibigay ng anumang mga katotohanan o cross-reference, suriin ang mga ito. Ang ChatGPT ay kilala sa pag-imbento ng mga katotohanan at cross-reference. Suriin ang teksto at i-edit ito upang mas umangkop sa iyong mga kinakailangan at katotohanan. Mas alam mo ang iyong sitwasyon kaysa sa ChatGPT. Paghahanda ng tugon. Ihanda ang iyong mga tugon sa mga international na katanungan. Nakatutulong na maghanda ng portfolio ng mga karaniwang tugon na email at mga attachment para sa mabilis na pagtugon sa mga dayuhang kahilingan para sa impormasyon. Nakatutulong na maghanda ng maaga sa pagtanggap ng anumang mga katanungan mula sa ibang bansa. Isang portfolio ng mga karaniwang tugon na mga email at mga attachment para sa mabilis na pagtugon sa mga dayuhang kahilingan para sa impormasyon. Mabilis na sumagot o hindi man lang. Ang pagkaantala ay nagpapahiwatig ng kawalan ng interes o kawalan ng pakiramdam sa mga pangangailangan ng inaasam-asam. Kung ang query ay nagmula sa isang bansa na nasa iyong itim na listahan, magpadala lamang ng isang karaniwang salamat ngunit walang tugon na salamat. Nang balising magalang may walang himidlang gamana at hindi mo alam yun sa hinaharap, yung sitwasyon ay maaring magbago at sila ay kumakatawan sa isang mainit na pag-asa. Sagutin ang lahat ng tanong. Ang nagtatanong ay maaaring magtanong ng maraming katanungan. Kung ang isa sa iyong karaniwang mga email na may attachment ay sumasagot sa mga tanong, ipadala iyon. Kung hindi, baguhin ang email na may attachment para masagot ang mga tanong. Gumamit ng parang negosyo na tono. Ang mga impersonal na tugon sa anyo ay hindi gumagawa ng magandang impresyon. Tiyaking naka-embed sa email signature ang pangalan, titulo at numero ng telepono ng tagatugon. Magdagdag ng mga naka-customize na pagpindot para lumabas na mas direktang tumutugon. Tumugon sa tinukoy na wika. Karamihan sa mga katanungan ay nasa Ingles. Ang ilan ay nasa wika ng nagtatanong ngunit nag-iimbita ng tugon sa Ingles. Ngunit kahit na ang pagtugon sa kanilang wika ay gumagawa ng napakagandang impresyon. Anuman ang solusyon na iyong gamitin, ang orihinal na teksto ay mahalaga sa pagkamit ng magagandang pagsasalin. Gayunpaman, sa kaso ng high-level marketing collateral kung saan naghahatid ka ng mga emosyonal na konsepto, kadalasan ang pagsasalin ay hindi maaaring literal.
at kailangan mong talakayin sa tagasalin kung anong mensahe ang gusto mong iparating. Pagkatapos ihanda ang iyong mga teksto, kailangan mong isaalang-alang ang iyong mga diskarte sa advertising at marketing at ang mga opsyon na magagamit mo. Titingnan natin ang mga ito sa susunod na slide. Handa ka na ba para sa digital advertising at marketing? Ang mga sumusunod ay ang mga pangunahing opsyon na bukas sa iyo. Mga microsite na maraming wika. Ang katwiran para sa pag-subscribe sa serbisyong ito ay sakop sa video, mga unang hakbang. Para sa napakaliit na taunang bayad, ang iyong kumpanya ay na-promote sa 35 na wika na umaabot sa higit sa 95% ng pandaigdigang GDP. Google Ads. Ito ay talagang ang pinakamalaking online advertising market. Gumagawa ang isang advertiser ng mga kampanya, nagtatakda ng mga opsyon sa pag-target tulad ng mga keyword, lokasyon at madla. Pagkatapos ay nagbibid sila sa mga keywords sa Google gamit ang isang real-time na auction upang matukoy ang placement ng ad batay sa halaga ng bid at marka ng kalidad. Nagbabayad lang ang mga advertiser kapag may nag-click sa kanilang ad. Kung mas lokal ang merkado at mas kakaiba ang keyword o parirala, mas mababa ang gastos. Social media. Para sa international na merkado ng B2B, ang dalawang pangunahing channel ng social media ay LinkedIn at YouTube. Iminumungkahi namin na magsimula ka sa mga libreng serbisyong magagamit bago lumipat sa mga serbisyo ng subscription, Compass at iba pang mga online na direktoryo. Ang direktoryo ng Compass ay ang pinakamahusay na kalidad ng database ng kumpanya sa mundo na sumasaklaw sa 70 bansa at higit sa 53 milyong kumpanya. Ginagamit ng corporate marketing at sales department sa buong mundo para maghanap ng mga bagong partner. Sa mahigit 7.5 milyong bisita bawat buwan sa pandaigdigang site, ang direktoryo ng Compass ay nag-aalok ng walang kapantay na mapagkukunan. Maaari kang mag-advertise sa Compass sa 3 magkakaibang paraan. Irehistro ang iyong kumpanya ng libre sa Compass. I-upgrade ang iyong libreng profile ng kumpanya sa pamamagitan ng Booster International. Mag-advertise sa Compass gamit ang Compass Display Advertising. Talagang ire-recommenda namin na magsimula ka sa libreng option. Iba pang mga online na direktoryo. Upang mahanap ng iyong mga potensyal na kliyente ang iyong kumpanya, kakailanganin mong tiyakin na ikaw ay naroroon at angkop na nakaprofile sa maraming mga online na direktoryo na nauugnay sa iyong mga aktibidad. Karamihan, kung hindi lahat sa mga ito ay nagpapahintulot sa iyo na magparehistro ng walang bayad. Makakakita ka ng mga listahan ng mga direktoryo ng negosyo sa almanak ng exporter. Well, yun lang. Salamat sa panonood. Kung gusto mong makipag-ugnayan sa akin ng direkta, mangyaring huwag mag-atubiling gawin ito. Links sa website at ang aking email address ay nasa slide na ito at sa paglalarawan sa ibaba. Kung nakita mong kapaki-pakinabang ang video na ito, mangyaring bigyan ito ng like at mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang mga insight sa pagpapalaki ng iyong potensyal na pang-internasyonal na kalakalan. I-click lang ang subscribe link sa screen, wala itong halaga. Kung sa tingin mo ay interesado ang sino mang kakilala mo, mangyaring ibahagi ang link na ito sa kanila. At kung handa ka na para sa susunod na hakbang, tingnan ang susunod na video sa playlist. Ito ay nakalink dito mismo.